So what's up mga kaming, welcome back sa ating channel. Video natin ngayon at kakamustahin natin yung ating solar at sobrang init. So titingnan natin kung ilan yung naka-harvest or pwedeng gamitin sa setup natin. So tagal na din yung video natin na solar at ito ngayon sobrang init. Yan. Kamustahin natin yung ating solar setup. Yan. May katanong si ang pangalan niya ay Vilen. Kamusta daw yung POMR 30 ampere natin. So ito yung video natin at okay, simulan natin. Nandito nga pala tayo sa taas na yan. Ito yung ating setup dati. Ayan, mapapansin nyo madumi na at hindi ko nag-ano ito nalilinis. Ayan, at ito na yung ating solar. Madumi na siya at pero running condition yan kami. Medyo ilang months na. Hindi ko lang matandaan kung kailan ko ito binili. Siguro may isang taon na siguro. Yan, hindi ko matandaan. Ilang ano na to. Tingnan nyo na lang yung previous video sa description. Lalagyan natin tapos ito yung ano. Yan, ito lang. Ito yung ano natin. Yan. POMR 1230. Ano? Model 30 ampere. Yung PPT siya. 12.9. Ang na-harvest niya ay 7.4. Ang battery ay 3.3 ampere. 42 degrees Celsius. Yan. Yan yung makikita nyo sa dashboard niya. 13 volts. So, naka 12 volts yan. Isang panel yung gamit ko dito. Naka 150 watts akong isang panel. In-order ko lang sa online. Siguro 2 years ago na. So, yun yung aking setup dito. Tapos, yung gamit kong inverter. Ito. Bosca. Na 1000 watts. So, ito, hindi naman talaga yung 1000 watts. Kumbaga, ano lang yan. At ito, LVD, low voltage disconnect. Tapos yung ating ano ba yung tawag dito? Nakalimutan ko na, SSR. Solid state module. Yan. Parang ano siya eh, parang relay yan. Na kapag na-reach yung nakaset na ano, na voltage dito. Yan, halimbawa, nakaset siya ng 11.9. Magka-cut siya. Hindi under tong ito. Yung 220, yung output ng inverter niya. Power inverter. Yan. Ganun yung functional niyan. So, meron din ako ditong breaker. Tatlo. Sa solar, sa battery, tsaka sa 12 volts output nitong MPPT, solar charge controller. So, ito yung aking battery. Yan. 32650 na 5000 mAh ata to. Ang total kasi nito nasa 45 amp hour ata. Hindi ko na kasi matandaan. Medyo matagal na. Binawasan ko kasi yan eh. Mapapansin nyo. Meron yan dito ng dalawa. Dito. Ayan. Binawasan ko siya ng 8. 8 na yata nabawas ko dyan. Kaya medyo nabawasan yan. Pero running condition pa yan. Ayan. Pansin nyo. Wala kang linis-linis. Medyo alikabok. Tapos sapot-sapot. Ayan. Hindi ko nagaan. So ayan. Ating setup. Tapos yung base na gamit ko dyan. Ayan. Series 4 series 12 volts BMS. Ang brand niya Ryzen ba yan? Ayan. Binili ko lang din yan sa online. Ang ampere nito yung 50 ampere. Discharge niya 50 ampere. Yung charge current 25 ampere. Ayan. So yan yung ating setup BMS. Kaya may BMS, ang purpose niyan para hindi ma-overcharge yung ating battery. Siya yung magmamanage, kaya nga BMS, battery management system. Para hindi din magaanong lumalobat o masira yung battery. Para tumagal yung battery, yan yung purpose niyan. So, titestingin natin siya. Papakita ko sa inyo. Ang oras ngayon ay ano,
Nasa 9:30 yata. AM, alas 10 AM. So, testingin natin, 42 degree. 42 degree Celsius. Mainit na yan. Ayan. Meron din nga pala itong ano. Yan, tumaas yung ampere. Naging 10.8 ampere. 42 degree. Ayan. Ito yung voltage reading. 3.3 dito, 13.1. Kasi, may ano, tawag dito, i-charge. Okay. Testingin natin ito. May nakasaksak na ako ditong extension. Papunta yan dito. Yan, ito yun. Punta doon sa ating pisonet. Ayun yung pisonet natin. Nakikita nyo. Testingin natin yan. Okay, let's go. So, ito yung mga kaming, yung ano, extension natin. Ang load niya ngayon, yan, electric fan. Yan. Gumagana naman siya. Tapos, wait lang. Ito yung sa ating ano, sa pisonet. So, ito testingin natin siya. Masaksak ko dito. Ayan. Ayan yung extension na yan. Ayan yung ating ano, solar ring. Kaloob. Ito pa lang makikita. Ayan. Yan. Yan. Yan yung solar ring. So, tingnan natin to. May nakasaksak na siya dyan. Ito yung ano, sa metal ko. Ito yung sa solar. So, open natin. Yan. Natin kung kapagana. Gawin natin. Yan, tayo naman yan. Oras ngayon. Yan. 9:51 ng umaga. Napakainit. Ayun, nararan niya naman yung ano natin. Desktop. Kaya naman niya. Yan. Siguro tatagal siya kapag gamit yung dalawa na yun. Tapos, may iba pang load yan sa baba na ilaw. Kaya naman. Yan, pag siguro ganitong oras hanggang hapon, continuous yung charging mainit. Tatagal naman siya. Pero pag yung battery na lang mismo, siguro nasa 2 hours lang. Yung tatagal niya pag tuloy-tuloy yung gamit. Tsaka yung, depende sa gamit. Kung ilaw lang, magdamag kaya. Pero pag gumamit ka ng electric fan, tsaka ganitong computer, ayan, solar siya. Kaya naman yun. Ito nga pala yung aking ano, pisonet. Lalaro sila. Ayan. Ayan, nagraran naman siya. Kaya naman. Tignan lang natin yung ano. Pakita ko sa inyo yung aking panel. Hindi ko natin makikita yun. Okay, ay mga kameng, ito yung ating ano, panel yan. Nabulok na yung ano. Lagay. Alam, hindi ko kaya. Ayan yung solar panel. 150 watts. Ayan. Hindi ko na nalilinis yan. Ayan, malaki siya. Saan siguro yan? 1.5 feet or 2 feet na haba. Ayan yung style niya. May cooling sa ilalim. Dapat nakaangat. Para ano. Tapos yung wire niya ito. Punta dyan. Napunta na sa loob. Ayan, yan lang. Ayan mga kaming ito. Nakakita ko sa yung panel. Testing lang tayo. Kaya ba? Hindi ba mamamatay yung printer? Dalawa yung nakasaksak. Electric fan tsaka ano. Ito. Ayan. Testing lang natin ito. Meron ko? Disconnection nata. Yan, kaya naman niya. So, dito lang ang video natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, please like and subscribe. And para ma-notify ka pag may mga bago tayong. So, thank you for watching and God bless you.